Isang pinagpalang araw mga kagaya. So, ang ibibida ko sa episode na to ay hindi yung ating pananim, kundi yung ating naipon na barya. Ang bigat! Ayan. So, ito ang ating naipon na barya na 20 pesos po to mga kagaya. Ayan o. 20 pesos. Ayan. So, gawain ko talaga mag-ipon kahit nung technician pa ako, yung mekaniko pa ako. Ang ginagawa ko, yung lata ng soft drinks, doon namin hinuhulog. So, yung mga technician, alam nyo na yan. Sigurado, ginagawa nyo rin yan. So, iniipon namin yan. So ito, in-start namin mag-ipon to around June or July last year. Kasi sabi ko kay Mrs. Mag-ipon tayo kahit yung tig-20, yung benta ng lettuce natin, yung minsan yung barya dun sa tubigan. Para pagdating ng December, may pang Noche Buena tayo. Kaso, in-announce nung, iwan ko, sa DTI ba yun? No, 500 daw, kasi na pang Noche Buena. Kaya hindi na namin ginalaw nung December. Sabi ko pala, kasya pala yung 500. Kayo mga kagaya, nagkasya ba yung 500 nyo? So, ito yung kagandahan ng nagsisave ka. Siguro, hulaan nyo mga kagaya, sa dulo ng video na to, kita ko sa inyo kung magkano yung amount na to. Ito ay 5 liters. Lalagyan ng 5 liters na tubig. Pag binuhat ko mabigat eh. So tingin ko madami-dami din yung laman nito. Hulaan nyo kung ilan yung laman mga kagaya. So gaya ng nasabi ko, napakaganda ng nagsisave ka. Dati kasi kami ni Mrs. OFW kami. Yung ginagawa namin, yung sahod namin, unang-una pag na-receive namin yung sahod, yung 10% nun i-separate na namin pang tithes. Tapos yung 50% ilalagay na namin sa savings. So yung remaining na 40%, yung 30% nun ititira namin panggastos namin doon sa kung saan kami nagtatrabaho sa lugar. Tapos yung ang magpapadala rin kami sa pamilya namin dito sa Pilipinas. So yung 30% na yun hatiin namin panggastos namin doon sa kung saan kami naka-stay. Tapos yung 15% ipapadala rin namin dito sa Pilipinas. Tapos yung remaining 10% tinatabi namin yon kasi pag nagbakasyon kami, yun ang ginagastos namin. So para yung savings hindi na nagagalaw. So mga kagaya, kung OFW ka, nanonood ka, sundin mo yung principle na ginawa namin. I'm sure in 5 years, kung hindi ka magiging immigrant dyan sa bansa mo, pwede kang umuwi at may sigurado kang pera. So parang parang siguro pwede ako maging financial advisor kaysa sa nagtatanim. So hindi po ako expert, pero proven na po yung pamamaraan namin sa pag-iipon. So kung gusto niyo sundan yan, at nag-iisip kayo, kung matagal na kayo dyan sa abroad, gusto niyo umuwi in 5 years time, gawin niyo to. Una, yung sahod nyo, yung 10%, ibigay nyo sa tithes. Yung 50%, savings yun, directly yun, diretso sa bangko. Kagaya namin, yung joint account namin ni Mrs., yung sahod namin, diretso na yun. So yung remaining 40%, yung 30% nyan, hahatiin mo yung panggastos mo dyan sa abroad, tapos yung papadala mo dito sa Pinas. Tapos yung 10% itatabi mo yun, kasi sigurado yan, pag umuwi ka ng Pinas, malaki yung magagastos mo. Pag wala ka ng ganon, yung tinatabi mong savings, magagastos mo yun pag umuwi ka. So kaya itatabi mo yan. So ba't ba ako napunta dun? Ang dami kong na sinabi. Basta dito yung pag-uusapan natin dito sa ipon ko.
Pero kung OFW ka, tandaan nyo yung sinabi ko. Sigurado effective yan. In 5 years time, kung gusto mo umuwi, makakauwi ka. So ito, mga kagaya, hulaan nyo na lang. Bibilangin ko to para i-update ko kayo kung magkano yung naipon natin na tig 20 pesos. Bibilangin ko na kasi napuno na eh. So hindi ko pa, ayaw ko pa nga sana pakialaman eh. Kaya lang puno na, kailangan na natin bilangin. So ito na mga kagaya, nabilag na natin lahat, wala nang laman. So ito yung total na naipon natin. Ang bilang nito is ito 10,000, 10,000. So 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 plus 500, 726,760 yung total na naipon natin mga kagaya. So maliit na bagay pero mapapakinabangan na natin. Buruin mo yan, yung konting ipon-ipon lang, makakaipon tayo sa barya-barya lang. So ang gagawin namin dito, pinag-iisipan namin kung ipapalit namin sa bangko o kaya ibabalot ko to ng tigwa 1,000 sa palengke. Gustong gusto nila tong barya na to. So yun lang. So ngayon naubos na, mag-i-start ulit ako mag-ipon. Siguro ito kasi 5 liters. Ang gagamitin ko sa sunod is mga yung ano, may 7 saka may 8. So titingnan ko yung medyo malaki-laki na para mag-iipon tayo. Umpisa tama-tama ngayon eh, February hanggang buong taon mag-iipon ako. So malaking bagay na rin to kahit papano. Sa iba maliit to, pero sa amin at least malaki na rin to. Yun lamang mga kagaya, maraming salamat. At ito pinakita ko sa inyo ang kahalagahan ng pag-iipon. So sana mag-ipon din kayo mga kagaya. Hanggang sa susunod, maraming salamat.